ang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na masigla. Magandang araw mga viewers. Ako nga po pala ulit si Doc Anton Roquel, kasama ninyo sa ating programang Alagang Natural, no? So ang topic natin sa araw na to ay kalusugan, kalikasan kontra GERD or yung gastroesophageal reflux or yung tipong acid reflux. Alam nyo ba na maaaring magkaroon ng acid reflux pero hindi lahat alam kung gaano ito nakakaapekto sa kalusugan. Minsan kasi akala ng marami simpleng pananakit lang naman ng sikmura or ng kalamnan, pero kapag paulit-ulit na matagal, maaaring GERD na pala to at medyo mas pangit kasi yung epekto niya right after. So ano nga ba tong GERD na to or yung gastroesophageal reflux? Alamin natin. Buhay na masigla. So ang GERD ay isang kondisyon, no, kung saan yung asido mula dun sa ating tiyan or stomach ay umaakyat pabalik ng esophagus o yung daluyan, no, or yung daanan ng pagkain. So nagdudulot ito ng tipong yung parang heartburn, yung tipong masakit, yung dibdib, no. Minsan ay kasama na dyan yung ubo ng ubo, yung parang pamamalat. At kadalasan yung narinig namin sa mga pasyente namin is yung parang maasim, no, yung panglasa nila lalo na sa umaga. So ito yung mga karaniwan na nakikita nila with GERD. Ayan. So ano yung sanhi nito? So unang-una is yung daanan kasi ng pagkain, no, is parang isang tube yan eh. Ngayon dun sa dulo is meron parang nagko-close open na area. Ito yung tinatawag nating sphincter, no? So yung lower area na yun, yung sphincter na yun, pwede kasing humina yan. So kapag kapag yung muscle na yun is mahina or na hindi masyadong nagsasara, meron at merong onting lumalabas na yun nga, yung likido o yung asido, no, na umaakyat papuntang lalamunan na galing sa tiyan. So, ano ba yung mga sanhi nito? Paano ba ito humihina or bakit lumalabas, no, yung acid? So, unang-una, yung labis na pagkain ng mga mamantika, maanghang, tsokolate, caffeine o alak. Ito yung mga usual. Pero sa totoo lang, kahit sobra ka lang kumain, yung tipong parang nai-empacho is kasama na doon. Isa na rin dyan, na sanhi niyan is paninigarilyo. Nakaka-apekto kasi yung nikotina, no, sa acid production. Kasama na rin dyan is yung labis na timbang. Ibig sabihin yung mga medyo nasa healthy or bigger side, no, is nakaka-apekto din yan at nagkakaroon nga ng acid reflux disease. Kaakibat na rin kasi dito kung ano yung mga kinakain din nila, no. Madalas ding naranasan ito ng mga buntis. Bakit? Dahil yung pressure, no, ng bata, no, sa sinapupunan nila is nagpo-push up. Kaya nagkakaroon ngayon ng reflux, no, or umaakyat ngayon yung asido papunta ng lalamunan. Ayan. So ano yung mga simptomas ng GERD, no, or yung acid reflux? Unang-una, sabi nga natin yung heartburn o yung parang mainit na pakiramdam sa dibdib pagkatapos kumain. Yung tipong parang ang asim, lalo na dun sa mga lalamunan. Ito kasi yung pag-akyat ng acid, no, na nagbibigay ng asim o yung parang mapait na lasa dun sa bibig. So, paminsan dyan, kasama dyan, dahil nga naiirita yung lalamunan, no, yung ubo, pamamalat, sore throat, at saka yung pakiramdam na parang may bara dun sa lalamunan nila. No? Ito yung mga karaniwang simptomas. Kasama na rin dyan yung parang hirap lumunok kasi ang sakit. No? At kasama na dyan yung sa mga malulubhang kaso, yung pananikip ng dibdib or yung pagsakit ng dibdib na parang inaatake sa puso. Ayan. So ano ang komplikasyon kung pababayaan? So ang isa sa mga komplikasyon dyan is yung ulcer na rinig natin. Pag sinabi kasing ulcer, ito kasi yung pagkakaroon ng sugat. So, sugat saan? Sugat sa esophagus. Iba kasi yung ulcer naman kapag hyperacidity. Sa ibang topic, siguro mapag-uusapan natin dyan. No? Ang next dyan is yung pagkipot ng daanan ng pagkain. Bakit? Dahil nga sa repeated trauma, nag-iiba yung anyo nung ating daluyan para na-accommodate, no, yung acid reflux na nangyayari. Ito yung mga tinatawag nating changes tulad ng Barrett's esophagus na pwedeng humantong sa cancer. Pero medyo komplikado na yun. Kaya dapat bago pa maging complicated, no, yung normal na sakit, dapat pinapatingin na natin kagad para maagapan. So siguro yung next sa question ninyo, ano ba yung dapat kong gawin, Doc? Ayan na yung next topic natin. Ang dapat mong gawin dyan is kumain ng kaunti
ngunit madalas. So, yung mga tinatawag natin in English na small but frequent feedings. Ayan. So, iwasan natin yung magpapabusog ng sobra, yung tipong parang nabubundat na talaga or yung nai-empacho. Kailangan din is wag kagad humiga kapag katapos kumain. Bakit? Dahil nga dinadigest pa, mahirap na umakyat kagad at syempre kapag medyo busog ka, next thing you know it dyan, baka antukin ka na, makatulog ka na nun, 'di ba? So, yun yung mga ibang mga bagay para makaiwas tayo, no, sa GERD. Isa dyan is iwasan yung mga pagkain na pwedeng mag-trigger. So, ano ba yung mga magti-trigger ng mga sa acid? Kasama dyan yung maanghang, mamantika, yung mga soft drinks, yung tipong sobrang tapang ng mga kape, at saka yung alak per se. So, lahat yan is pwede kasing mag-trigger, no, ng GERD. Pero hindi kasi sila yung cause, hindi sila yung sanhi. Pwede lang sila mag-trigger dahil nga pwedeng lumala lalo yung acidity na nanggagaling sa loob ng tiyan. Ayan. So, isa dyan is panatiliin din natin tama yung timbang. Wag naman tayo yung sofer na lalaki, di ba? Kung sabihin nga ng mga Gen Z ngayon, sofer. So, wag naman yung sobrang bigla ang bigat na timbang din, no? Dapat katamtaman lamang. At ang pwede natin kasing gawin dyan, sabi nga natin, para mapanitili natin yung katawan natin na maayos, is yung 4 na bagay na sinusundan natin. Yung maayos sa sustansya, tamang hydration, tamang pahinga, at tamang ehersisyo. And if kung hindi natin makuha dun sa 4 na yun, pwede tayong uminom ng mga food supplements, no? Tulad ng Immune Advance at saka Flavon Pro. Na siguro Flavon Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at Yerba Buena, Moringa, Lagundi at Vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng Yerba Buena, Moringa, Lagundi at 110% Reni ng Vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Na siguro makakatulong din sa overall health natin at para na rin ma-maintain natin yung overall na magandang timbang ng katawan. Next off is pwede tayong uminom ng gamot, no? Tulad ng mga antacids, mga H2 blockers, yung mga PPI, no? Na again po, pasensya na, huwag niyo pong bibili ng basta-basta kasi dapat ito ay nire-reseta po ng mga doktor para po mas maganda yung gamutan na may bibigay sa inyo. Ang topic natin ulit ay usapang GERD or acid reflux. At ito na po yung tanong ng bayan kung saan natin sinasagot yung mga common questions na tinatanong ng ating kababayan at yung mga nakikita natin sa internet. At ang usapan natin ngayon ay usapang GERD or acid reflux. Ayan. So narito na yung mga ilang questions, no? So simulan na natin. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. So unang-una, pareho po ba ang hyperacidity at GERD? Okay, so kanina medyo na-touch upon natin yan. Hindi po sila magkaparehas. Ang hyperacidity kasi, again, ulitin natin, hyper, no? Ibig sabihin, masyadong mataas yung acid sa loob ng tiyan. Ayan. Samantalang ang GERD naman is yung pag-akyat ng asido. So, pwede kasing mangyari dyan is dahil nag-hyperacidity ka, kaya ka nagkakaroon ng GERD. Ayun. So, yun yung hand-in-hand na relationship ni hyperacidity at saka ni GERD. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Indirectly or hindi direktang sanhi, no, ang stress ng GERD. Pero nakakapagpalala ito, no? So, kapag stress ka, mas tumataas kasi yung acid production ng katawan. On the other side of things, kapag stress ka, mas malakas ka din kumain ng mga ibang comfort foods mo. So, pwede ka lalong mas maging acidic. Kung natatandaan yung pinag-usapan natin with the previous question, pwede kasing mag-lead to GERD yung hyperacidity na nangyayari sa katawan.
Kaya, yes, pwede, kaya yes, pwede na nakukuha yung GERD sa stress. Again, indirectly nga lang. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. So, unang-una, maaring gumaan yung simptomas. Ulitin ko po, gagaan yung simptomas, hindi gagaling. Gagaan yung simptomas kapag binago mo na yung lifestyle. Ibig sabihin, iniwasan mo na yung mga trigger foods, nagbawas ka ng timbang, and then, overall, inayos mo yung ginagawa mo sa pang-araw-araw mo. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Pero kadalasan, ito'y chronic. Ibig sabihin, pabalik-balik, no? Kung walang gamutan na mangyayari. Tulad ng mga sinabi kong gamot kanina na nire-reseta ng mga espesyalista o ng doktor. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Sa totoo lang po, hindi naman kasi talaga siya bawal kainin. Again po, ito kasi yung mga trigger foods. So, ibig sabihin ng trigger foods, pwede po kasi ito yung magsimula, no? Nung acid reflux. Kaya, kung pa pwede, iwasan. Ulitin ko po, hindi po bawal, mas maganda pong iwasan. Ano po ulit ito? Ito yung mga maanghang, mamantika, tsokolate, yung mga tipong maaasim o yung mga citrus na fruits, no? Kamatis, kape, kasama na rin dyan, yung matapang na kape talaga na walang gatas, no? Soft drinks at alak. Sa totoo lang po, in other areas din, no? Gatas din at saka tsaa, no? Is nakaka-apekto din po kasi sa acid reflux. Ulitin ko po ha, iwasan po natin, hindi naman po pinagbabawal. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. So, hindi siya nakakahawa. Pero siguro, malamang sa malamang, kung sa pamilya mo merong GERD, no? If kung pare-parehas kayo ng lifestyle, pwede din kasing meron kayo, no? At namamana dahil nga sa lifestyle or sa kinalakihan. So, ulitin ko po, hindi ito nakakahawa dahil hindi ito dulot ng virus or bacteria. Ito'y structural or anatomical yung problem, no? At functional yung problem sa katawan ng GERD. So, again, ulitin ko po, ito yung parang yung small muscle na close open para hindi lumabas yung acido, no? Galing sa tiyan. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Yes, pwedeng-pwede, no? May mga bata o mga sanggol na nagre-reflux din. So, ito yung lungad, kung tawagin, na parang medyo nilalabas sila ng onte yung gatas, no? Pero kadalasan, ito'y pansamantala lamang at nawawala din habang lumalaki. Again, sabi nga natin, yung simpleng paghiga din kasi sa kanila o yung positioning is nakaka-apekto din kasi sa GERD. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Yes, normal. Pero kailangan kagad i-rule out, no, kung heart attack ba yung nangyayari. Kasi bakit? Same kasi yung daluyan. Isipin mo kung nandito ang puso, no? Dito rin kasi yung daluyan ng esophagus o yung daluyan ng pagkain, no? So, kung nandito yung tiyan mo at doon lumalabas yung acid habang umaakit yan sa taas, pwede din kasi na parang heart attack or sa puso na po kasi talaga yung problema. Kaya dapat kung biglaan at malubha yung chest pain, agad na pong sumugod sa emergency room or kumonsulta na kagad ng doktor, no, or ng specialista. Wag nyo na pong antayin pa na lumala pa. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Pansamantala, yes, pwedeng gumaan yung pakaramdam, pero pwede din kasing lumala lalo dahil nga nagkakaroon ng rebounding or yung acid rebound kung tinatawag natin. Ang gatas kasi, sabi nila is alkali or something na ganun. Alkali tapos acid, magka-cancel out daw yan. Pero kasi, ang gatas din is, again, nagiging maasim din siya after some time. No? Lalo na if kung nilagdag natin sa isang acid. So, dun nagkakaroon yung acid rebound. So, again, pansamantala, pwedeng gumana.
pero hindi siya kaagad yung treatment kaagad para sa acid reflux. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. May mga ilang nakakatulong gaya ng luya, oatmeal, at pag-inom ng mga maligamgam na tubig, no? Pero ulitin ko po, hindi ito kapalit ng gamutan ng mga doktor. Dahil ngayong gamutan ng mga doktor are proven and tested na. Hindi ko naman po sinasabi na hindi proven and tested yung paggamit ng mga herbal or natural remedies. Mangyari lamang po na, again, meron kasing supervision ng doktor. Kaya kung gusto ninyong gamitin din yung mga natural remedies, magpatingin po tayo sa mga espesyalista din, no? Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Kadalasan hindi, no? Ngunit kung hindi na kayang kontrolin ng gamot at ng lifestyle, merong surgery na ginagawa, kumbaga kung saan pinapalakas yung sphincter or yung parang muscle na sinasabi nga natin para hindi lumalabas yung asido pataas. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Yes po, ulitin ko po. Yes na yes, pwede po na magkaroon ng GERD dahil sa paninigarilyo. Ito ay dahil sa nicotine na unang-una is nagpapahina, no, nung sphincter o yung muscle, no, na nag-aakyat sara. At madalas din is yung nicotine is nakakatulong din kasi siya dun sa hyperacidity ng tiyan, no? Kaya ang nangyayari dyan is mas madali lalong umaakyat yung asido. Kaya sa mga kaibigan natin or sa mga viewers natin na naninigarilyo pa rin or nagve-vape, no, itigil nyo na po yan hanggat maaga pa po at kaya pa. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Yes, no? Medyo mas delikado dahil nga sa mga hormonal changes at yung pressure na binibigay ng baby dun sa tiyan. Pero kadalasan, nawawala din pagkatapos mga anak. Kaya hindi naman po masyadong ipagkabahala, no, ng mga expecting mothers natin. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Ayan. Ano ba ang tamang posisyon sa pagtulog kung may GERD? Okay, so ulitin ko po, wag po muna kasi kayong hihiga pagkatapos po kumain. Pwede naman po masyado nating ilakad ng onte, no? Pero kung let's say, for example, antok na at mag-ihiga na. So, pwede dyan is sa kaliwang tagiliran po kayo nang nakataas yung ulo ng kama, no? Yung merong konting angulo on your left side. Para kahit papano, is nakaangat yung ulo ng onte at yung pagkain is hindi lalabas or hindi aakyat, no, sa daluyan ng pagkain or dun sa esophagus. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Yes, no, pwede naman. Pero iwasan natin yung bigla ang pagbubuhat ng mabigat pagkatapos kumain. Bakit? Dahil ito yung added pressure pa rin kasi sa katawan natin, no? Pinakamainam is yung mga light walking pagkatapos kumain, 'di ba? And best din kasi dyan is, again, a constant change dun sa lifestyle natin para gumanda yung katawan natin at gumanda yung ating pakiramdam. Buhay na masigla, ito ang ating adhikain. Unang-una, ang goal natin dyan is kontrolin ng simptomas, no? Iiwasan natin yung komplikasyon at dapat mapabuti yung kalidad ng buhay sa pamamagitan ng tamang lifestyle at gamutan. So, ano ba yung tamang lifestyle natin dyan? Yung tamang lifestyle kasi natin dyan is yung, sabi nga natin, tamang nutrisyon, tamang hydration, tamang tulog, at tamang ehersisyo ng katawan, no? And if kung hindi natin makuha nga lahat, again, pwede tayong uminom ng mga food supplement tulad ng Immune Advance at saka ng Flavon Pro na nakakatulong din para pagandahin yung ating lifestyle. Ayan. So mga kaibigan, ang GERD ay isang kondisyon na hindi dapat ipawalang bahala. Tandaan natin, ang simpleng heartburn na paulit-ulit ay hindi basta-basta. Kung may simptomas, magpakonsulta ka agad. At ang pinaka-importante dito, ayusin natin yung ating lifestyle at kumain ng tama. Ulitin ko po, maraming salamat sa panonood sa Alagang Natural, no? At alagaan natin ang ating tiyan at lalamunan laban sa GERD. So ulitin ko po, ito ang programang nagbibigay gabay at impormasyon para sa mas mabuting kalusugan at kalikasan, no? Ako nga po pala ulit si Doc Anton Roquel. Stay happy and healthy. Maraming salamat po. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na masigla. Ito ang ating adhikain.
Hi everyone, ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!